Okay guys, i-power up natin. Crackle switch. Ayun guys, nagsend na ng signal. Ngunit wala pa dito dahil nakababa pa. Taas natin. Yun, nagsend na ng signal. Tatapusin niya lang delay, i-energize na ang ating contactor at gagana na ating load. Antayin nyo lang matapos yung kanyang time delay at gagana na itong ating compressor saka evaporator fan. Ito yung ating evaporator fan. Yan. Ayan guys, so gumana na. Hindi na pump down operation ito ha. Wala rin tayong hindi gumana yung ating evaporator fan sa kadahilan ng yung kanyang circuit breaker is naka off. So on natin. Yun, gumana din. So ganyan lang mga idol. If ever na mag-trip ang ating overload, ito, mamamatay ang ating compressor saka evaporator fan. Hindi test, nag-trip, namatay ang ating compressor saka evaporator, ngunit meron pa rin siyang signal ha. Paano nangyari yon? Kasi dito tayo naka-connect ng line. Tignan nyo itong ating trip light. Yan. Siya naman naka-on kasi naka-trip. So, ano man ang mangyayari sa ating cooling, kahit halimbawa ito, nakat din yung power niya. Kapag nakat ang power nito, same scenario ang mangyayari sa atin. Mawawalan ng supply ang ating evaporator fan saka compressor, although nagbibigay ng signal ito. So yung nagpa-power up dito yung ating line, ito yung ating line na connected dito at yung neutral niya na connected dito, so nanatiling merong power pero walang output. The moment na i-restore natin yan, magpa-power on din, magpa-power on ulit. Yun so mandar na yung evaporator fan kasi independent ang circuit niyan. Ito, tatapusin niya yung ating time delay. Kapag tapos na yung kanyang time delay, may energize na yung ating coil at mag-e-engage na yan para paandar yung ating compressor. So ganyan ang wiring connection ng hindi pump down. So yung solenoid valve natin, may energize din yan kasama ng compressor kasi connected yan dito sa ating normally open. Ngayon nag-close na, bubukas na rin ating solenoid valve, may activity na yung ating system, magsacycle ang ating refrigeration system. So kapag na-reach na yung temperature natin, yung set point temperature natin na negative 21, magkakat din ito. Ikakat niya at mawawala ng power, mawawala ng display dito sa ating compressor at magkakat off din ito. So ganun lang mga idol. So I suggest pa rin na panoorin nyo yung ating unang video dahil nandun yung pagwawiring natin ng mga ito. Tingnan nyo guys ha, i-adjust ko itong ating cut out compressor switch. Mamamatay din ito compressor natin. So
Bakit siya namatay? Kasi walang pressure. Pag walang pressure, mawawalan ng linya ito. Yan o, walang pressure guys ha. Then subukan natin lagyan ng pressure. Yan, may pressure na. Then laruin natin dito. Yun, na-energize naman yung ating evaporator fan. Antay lang natin matapos yung kanyang time delay at may energize dito. So nakuha nyo na ang trabaho ng pressure switch. Ang solenoid valve natin is naka-normally close yan. Mag-open lang yan the moment na ma-energize ng ating contactor. So ito yung function ng time delay. Yun, umandar na naman. So thanks for watching everyone. Hanggang sa muli. Mabuhay.